Sabi ni Brother Patrick Gonzales, umaalis na po ba ang Holy Spirit sa atin kahit sumasampalataya ka kay Jesus at saved by grace? Biblical po ba ang predestination theory? Hindi po biblical ang predestination. At saka yung Holy Spirit, kung umaalis ba ang Holy Spirit sa atin kahit sumasampalataya tayo kay Jesus? Ganito po kapatid, ang Holy Spirit ay nandyan po siya. Nandyan po siya. Pero hindi natin sinasabi na sa lahat po ng tao ay pinapangunahan siya ng Holy Spirit. Kasi yung tao na alipin ng bisyo ay hindi po niya nasusunod yung Holy Spirit. Pero ang Espiritu, nandyan. Hindi po siyang nangunguna doon sa loob ng tao. Patuloy na sumusumbat ang Espiritu. Kung titingnan po natin mga kapatid, ito, may ipapakita po ako sa inyo mga talata para makita po natin yung trabaho ng Holy Spirit. Doon po sa ating 28 na gabay, mga ginoon na taga-subaybay, binigyan ko po ng detail po doon yung gawain ng Holy Spirit. So, Brother Patrick, ay titingnan natin yung trabaho ng Holy Spirit. Una pong nating babasahin para makita po natin yung kahalagahan at function ng Espiritu. So, ganito. Una, siya po yung tumutulong sa atin. Ito na lang Roma 8:16 muna. Roma 8:16. Sabi po dyan, ang Espiritu rin ang nagpapatutuo kasamang ating Espiritu na tayo'y mga anak ng Diyos. So, ang Espiritu ang nagpapatutuo sa mga ligtas. Ito rin yung tumutulong sa atin, mga kapatid, sa 8:26 dyan din. Sabi po dyan sa talatang 26, gayon din naman, ang Espiritu ay tumutulong sa ating kahinaan sapagkat hindi tayo marunong manalangin ng nararapat. Ngunit ang Espiritu rin ang namamagitan sa atin ng mga hibik na hindi maisasaysay sa pananalita. So, bakit ganito ang kanyang gawain? Kasi siya nga po yung kahalili ng Panginoon. Nang umakyat ang ating Panginoon sa langit, sa 14:16 ng Juan, ay binanggit niya na dadalangin siya sa Ama upang padalhan niya tayo ng mang-aaliw upang siya'y sumainyo magpakailanman. Kaya, ang naging katuparan nito ay ito po, yung sinabi po doon sa Roma. At dyan sa talatang 26 nitong 14 din ng Juan, sabi niya, datapat ang mga aliw sa makatuwid ng Espiritu Santo na susuguin ng Ama sa aking pangalan, siyang magtuturo sa inyo ng lahat ng mga bagay at magpapaalala ng lahat na sa inyo'y aking sinabi. Ayan. Okay. Ito yung gumagabay sa mga tao. Sa mga alagad, ito yung nag-guide sa kanila Gawa 8:29, mayroong isang alagad ho dyan na iginaid ng Holy Spirit. At sinabi kay Filipe ng Espiritu, lumapit ka at makisama sa karong ito. Ayan. Ito rin ang tumutulong sa mga alagad para yung kanilang gawain ay kahit mabigat ay gumaan. Sa Gawa 15:28, ang sabi dyan, sapagkat 15:28, minagaling ng Espiritu Santo at namin na huwag kayong atangan ng lalong mabigat na pasanin maliban sa mga bagay na ito na kinakailangan. O, di ba? O, ayaw ng Espiritu na bigyan tayo ng mabigat na pasanin. At ang payo ni Apostol Pablo, wag natin itong pighatiin. Ito na po yung tinatanong ni Brother Patrick. Sa 4 ng Episo 30, 4:30 ng Episo ay ganito ang ating mababasa. At huwag ninyong pighatiin ang Espiritu Santo ng Diyos na sa Kanya kayo'y tinatakan hanggang sa kaarawan ng pagkatubos. O bakit sinasabi po dyan, mga kapatid, na huwag nating pipighatiin ang Espiritu? No? Kasi nga po, ang Espiritu ang nagtuturo sa atin kung ano ang dapat po natin gawin. No? Ginagawa naman ng tao yung hindi gusto ng Espiritu, yung paglabag sa kautusan ng Diyos, hindi siya natutuwa, napipighati po siya. Kaya ang tanong ni Brother Patrick ay, umaalis ba? May panahon na saka i-withdraw yung Holy Spirit, mga kapatid. May sinasabi nga si David na huwag wawian ang Santong Espiritu sa kanya.
So, ang Espiritu may panahon na i-withdraw po yan. Sa Genesis chapter 6, ay binabanggit po doon mga kapatid. Tinan nga natin yung Genesis chapter 6. Ang sabi po dyan sa talatang 3, 6:3, at sinabi ng Panginoon, ang aking espiritu ay hindi makikipagpunyagi sa tao magpakailaman sapagkat siya'y may laman. Gano'n magiging 120 taon ng araw ang kanyang mga araw. Ito po ay nung sumubrang masama na ang mga tao. Sabi po dito sa talatang bakit gano'n na ayaw ang sabi ng Panginoon, yung Espiritu hindi na makikipagpilitan doon sa tao. Basahin nga natin yan sa mababaw na salin. Yung ano ibig sabihin na makikipagpunyagi. Sabi ng Panginoon, ang aking Espiritu ay hindi laging mananatili sa tao. Ayun, Brother Patrick. Ito po yung winidraw na yung Espiritu sa panahon ni Noe. Kaya sila po ay nilipol. Iniwanan na talaga yung mga tao noon ng Holy Spirit. Hindi na nanatili sa kanila. May panahon. Kaya nga si Haring David, ang sabi niya ay, huwag mong alisin ang iyong Santong Espiritu sa akin. Bakit? Napakasama na kasi ng tao. Ito, talatang 5. Diyan din, sa verse 5, nakita ng Panginoon na napakasama na ng tao sa lupa at ang bawat haka ng mga pag-iisip ng kanyang puso ay palagi na lamang masama. O yan. Sa huling araw, i-withdraw na yung Holy Spirit. Pero yung pong mga masasama, mga kriminal ngayon, naniniwala tayo na ang Holy Spirit ay gumagawa pa rin para ang mga tao ay makaramdam ng konsensya, maisip pa rin nila. Kasi di ba may mga kriminal na bandang huli nagbabago. Pero kung ang tinutukoy ni Brother Patrick, asa na yung tanong niya, ay tungkol doon sa mga tao na nagtuturo, pero ang sabi ay wag nang sumunod sa kautusan, ay hindi natin sasabihin na umalis na yung Holy Spirit sa kanila. Kasi mga nagbabago naman yan eh. Di ba? Daming ng pananampalataya, lumilipat sa Seventh Adventist. Hindi po natin pwedeng nilayasan na sila ng Holy Spirit. Kasi sa panahon natin, sa pag-aaral ng mga pangyari sa huling araw, meron po talagang araw na i-withdraw at katulad sa panahon ni Noe, bago gunawin, ginunaw noon sa tubig, sa ngayon, sa pamagitan ng apoy, ay doon na muling aalisin ang Espiritu sa atin mga... ngayon, yung predestination. Biblical po ba ang predestination theology? Ang predestination, ito po yung sasabi, kahit anong gawin mo, ay wala ka nang magagawa kasi doon ka na itinalaga ng Panginoon. Hindi po tayo naniniwala sa ganun, mga kapatid. Magpapasya para sa hantungan po natin ay hindi ang Diyos. Kasi kung totoo na may predestination ang tao, napaka-unfair naman ng Diyos. Paano yung mga nagtatapat ngayon ng mga mangangaral? No? Paano yung mga preacher? Tapos yung pala, nakadestina pala sila sa kapahamakan. Kasi pag sinabi po ninyong predestination, sino magsasabi? Halimbawa, naniniwala ako sa predestination. Sino magsasabi na magpakapagpatunay na alam ko kung saan ako pupunta? Diyos lang, siyempre. Kasi kung tayo lang, baka akala lang natin yon. Di ba nga doon sa City 21 ng Mateo, meron doon mga tao, akala nila, ligtas sila. Tapos yung pala ay hindi. Pero hindi ibig sabihin nun, dinistina. Basahin nga natin yun. Yun ang makakatulong sa atin para sagutin. City 21, hindi lahat ng nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa karin ng langit. Kundi ang gumaganap sa kalooban ng aking Ama na nasa langit. O itong mga taong ito, tingnan nyo, sa 22. Sabi ng mga taong ito, sa araw na yon ay marami ang magsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, hindi ba nagpropesiya kami sa iyong pangalan at nagpalayas ng mga demonyo sa iyong pangalan? At sa iyong pangalan, gumawa kami ng maraming gawang makapangyarihan. O anong sabi sa 23? At kung magkagayo ipapahayag ko sa kanila, hindi ko kayo nakikilala, lumayo kayo sa akin, kayo manggagawa ng kasamaan. Paano natin masasabi na hindi totoo ang predestination sa talatang ito? Sabi doon sa talatang 22, nangatuwiran sila eh. Ibig sabihin, naniniwala sila eh. 22. Ibig sabihin, naniniwala sila, naligtas sila eh. Yan Di Panginoon. Di ba gumawa kami ng gawang makapangyarihan, nagpalayas kami ng mga demonyo, naniniwala sila. Pero sa 21, ang dahilan kung bakit hindi sila naligtas, sapagkat hindi sila sumunod sa kalooban ng Ama. Ayan. Kaya, hindi yung Panginoon ang naglagay sa kapahamakan sa kanila, destinado sila doon ng Panginoon, kundi nakamatay. Kasi sabi ng Panginoon, yung gumaganap sa kalooban.
Nagreklamo sila, di ba nagpalayas kami ng demonyo, gumawa kayo ng magawang makapangyarihan? Hindi ko kayo kilala. Bakit? Kasi hindi sumunod sa kalooban ng Ama eh. O yan, kaya nga pag hindi kayo sumunod sa kalooban ng Diyos, sa kautusan ng Diyos, doon talaga ang destinasyon. Pero hindi Diyos ang nagdestina. Kaya ang predestination, Diyos ang nagdidestina eh. So ang hantungan ng tao ang nagdidesisyon kung saan niya gustong mapunta. Kung ayaw niyo mapunta sa impyerno, huwag niyong labagin ang kautusan ng Diyos, tanggapin si Kristo at sumunod sa kanyang kalooban. Ganun po ang tamang destination. Yan po ay hindi biblical.